Zising! Zising? Nasa loob ka ba? Zising! Ako. Zising! Ano nangyari sa'yo? Wala naman. Lalabas na ako agad. Sige, nasa labas lang ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sige na. Sundan mo ng fiancé mo. Tumalis na kayo. Gago ka. Anong nangyari? Nakainom ka ba ng sobra? Hindi. Masaya lang ako ngayon. Secretary Shen, isang tagay para sa'yo. Eto. Ay. Salamat sa pagdalo niyo sa engagement party. Isang tagay para sa inyo. Ako na magbubus ng alak. Naputol bang kamay niya o hindi lang magsasalita kaya kailangan mo pang inumin para sa kanya? Mr. Go, nakalimutan mo na bang plano mo? Hindi ako natatakot. Anong kinakatugutan mo? Mr. Go, hindi ka dumalo sa press release. Hindi mo siguro alam na ako at si Zising ay nakatagda ng magpakasal. Kung hindi lang dahil sa bihirang pagkakaintindihan ng magkapatid at para sa mga kotseng ipinadala ni Shen Jianping para hadlangan ako, basta siya lang, baka hindi niya ako mapigilan. Sayang naman. Ito, tapos na ang lahat. Mga kaibigan, Zising, papakasalan mo ba ako? Sandali lang. Yo, yo! Yo, yo! Zising, tumingin ka na mabuti. Sino siya? Yo, yo! Huwag kang pumunta. Sa pagkakaalam ko, hindi kayo inimbitahan ni Zising na dumalo, kaya umalis na kayo agad. Kasalanan ng kapatid kong babae. Bilang nakakatandang kapatid, paano ko mawawalan? Akong nakakatanda dito, lalo na't ang ama natin ay nasa ospital pa at nakahiga. Ang engagement party na ito, ako ang dapat mamuno. Huwag mong kalimutan na binabalaan ka ng ama mo na paalisin ka sa pamilya Shen. Walang kinalaman si Zising sa'yo. Kung nandito ka pa rin, huwag mo kong sisihin kung papalabasin kita. Kung gusto mo, pwede mo ring tanungin ang babaeng nasa tabi mo. May lakas ba siyang palabasin kami? Shen Jianping, naalala ko nung huling beses sa ospital, nagwala ka ng isang beses at lahat ng hawak mong shares ay natalo mo kay Miss Shen. Ano ngayon? Sa araw nito, gusto mo bang iwan ang huling piraso mo kay Miss Shen at Mr. An? Na-verify na ang dugo nila. Bakit mo pa dinala itong pasyente dito? Tama nga, Shen Jianping, hindi mo ba sinabi nung nakaraan na hindi mo naaabalahin si Miss Shen? Yaw, kapatid ko, pakiusap, aminin mo na lang. Alam kong binabalaan ka nila na magkunwari bilang Miss Shen para makapasok sa pamilyang Shen. Pero pumayag na si Mr. Shen na kapag inamin mo, hindi ka nila hahabulin. Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ko kilala si An Muyaw. Mukhang ang kapatid mo ay nawalan ng katinuan na hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin siya na siya si Miss Shen. Tama na! Ngayon, gusto mo nang aminin na ikaw si An Muyaw, ha?
Ako si Shen Zising. At nagmamayabang ka pa. Sayang, dala ko pa nga ang ebidensya ngayon. Ipapakita ko sa inyo na nasa cellphone ng kapatid niya. May video na nag-uusap sila kasama ang maliit na puta na ito. Maliit na puta, papatayin ka na. Maliit na puta, mamamatay ka na. Sabihin mo lang sa lahat na siya ang kapatid mo. Bibigyan kita ng pera para maging maayos ang natitirang buhay mo. Ito, bakit napalitan ng video? Ikaw, kailan mo pinalitan ng video? Ha? Niloloko mo ako! Nasaan ang video mo at ni Ann Muyaw? Nasaan ang video mo at ni Ann Muyaw? Hindi naman siya ang kapatid ko. Paano ko kaya mapag-uusapan ng video sa kanya? Sino ka? Diretso na ako sa punto. Delikado ang kapatid mo ngayon. May isang bagay na kailangan mong gawin para sa kanya. Ikaw, niloloko mo ba ako? Papatayin kita! Talagang walang habas ang mga tao sa pamilyang Shen para sa kapakinabangan. Isang tao ay planado na agawin ang kasintahan ng iba. Ang isa naman ay nag-iisip kung paano patalsikin ang sariling pamilya. Ang saya-saya panoorin ng palabas na to. Ikaw! Kayo! Mula sa simula, gusto niyo na akong patalsikin sa pamilyang Shen! Nagsanib puwersa kayo para patalsikin ako! Sayang! Talo rin kayo! Mr. Shen, sigurado ko na nanaginip ka pa rin. Talo na kayo. Wala nang pagkakataong bumawi. Mali ang pagkukulang mo sa mga tao. Akala mo ba ang mga shareholders ng pamilya Shen ay hahayaan ng walang karanasan na babae na kontrolin ng pamilya Shen? Bibigyan na nila ako ng lahat ng shares, lahat ng bahagi. Nakuha ko na ang suporta ng lahat. Kahit na magising ang matanda, kailangan pa rin niyang baguhin ang testamento. Mga kasama, kayo, talaga bang gusto niyong iboto ang isang taong gustong pumatay bilang chairman? Pumapatay siya. Anong sabi mo? Anong kalokohan yan? Paano ko papatay ng tao? Mr. Gu, pwede namang sabihin nagkamali lang sa pagkain. Pero huwag ka magsalita kung wala kang ebidensya. Hindi ka makakatakas sa pamilyang Shen. Meron ako! Ito ang ebidensya. Siya ito. Siya ang pumatay sa kapatid kong babae. Ikaw! Mr. An, nandiyan ang kapatid mo sa harap mo. Anong kalokohan yan? Pinapahamak mo siya? Hindi ka ba natatakot na mapunta siya sa impyerno? Shen Jiaping, kaugnay ka sa hit and run at sinasadyang pananakit. Sumama ka sa amin. Ito! Huwag niyong pakinggan siya! Hindi lang dapat isang pakinggan! Wala akong ginawa! Mula sa dashcam ni Mr. An, nakita na namin ang eksena ng krimen. Ito ang kotse. Kilos na. Ito... Hindi pwede! Ang kotse na yon! Yun mismo ang kotse ni Shen Zising! Talaga bang gusto mong saktan si Shen Zising? Hindi! Hindi! Ang video na yun ay gawa-gawa nila para balakan at siraan ako! Akala ko noon, puro tungkol lang ito sa pamilya. Hindi ko inaakalang magagawa mong ganitong kalupitan. Officer, may dala akong ebidensya ng kanyang panunuhol at pagtanggap ng suhol. Nasa USB na ito ang lahat ng taong ito ng ebidensya ng kanyang panunuhol. Dapat sana, pagkatapos pa ng engagement party ko pa ito ibibigay sa pulisya. Pero dahil ganito na, ibibigay ko na sa inyo ngayon. Ikaw! Shen yan! Ang dami na natin pinagsamahan bilang magkapatid! Hindi mo ako dapat tutuin na ganito! Sabi daw ni Papa, kung sino man sa pamilya Shen ang gumawa ng krimen,
Hindi na siya kabilang sa pamilyang Shen. Ikaw! Shen yan! Wala kang utang na loob! Kung wala ako, tignan natin kung hindi ka dyan sisirain! Kuya, tapos ng lahat. Ligtas ka na. Kuya! Wag! Wag! Kuya! Wala na siyang malay. Maging matatag po kayo. Muyo, ako nang bahala dito. Dahil sa nangyari sa kapatid mo, tumakas ka. Siguradong paghihinalaan ka ni Shen yan. Huwag mong kalimutan ang tunay mong pagkakakilanlan. Ang pagkakakilalan ko? Ano bang pagkakakilalan ko? Ako si Anu Yao. Nasa labang kuya ko ngayon. Patay na siya. Kumalma ka muna. Gusto mo ba talaga na ang lahat ng sakripisyo ng kuya mo ay mauwi sa wala? Kuya Xiao, sabihin mo, kung hindi ko kinaya si Shen Zizeng, hindi ba, hindi sana namatay ang kuya ko? Muyo, kung malaman ni Shen yan ang kuya mo ay patay na. Doon ka lang niya gusto mo puprotektahan. Kuya Xiao, lahat ng hiningi mo, ginawa ko na. Ang pagsasamahan natin, tapos na. Muyo, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Delikado ang sitwasyon mo. Nangako ko sa mama ko na poprotektahan ko kayong dalawa. Kaya pala ang guro ko ay ang mama mo pala. Kaya pala, nung simula pa lang, pinili mo ko para maging si Shen Zizeng. Ibig sabihin, mula sa simula, ginawang wala kong panangga. Kuya Xiao, tatanungin kita. Bukod sa bilin ng guro ko tungkol sa akin, nagustuhan mo ba ko kahit kaunti? Hindi. Boss, stable ang lagay ni Mr. An. Makalipas ng kaunti, magigising na siya. Sige. Ang balitang buhay pa siya, huwag mo munang ipaalam kahit kanino. Paano naman kay Miss An? Kapag si An Yifan ay tuluyan ang naging ligtas, saka na natin sabihin sa kanya. Yung pinapaimbestigahan ko sa'yo, ano nang resulta? Tulad ng hinala mo, hindi lang dahil sa lumang sugat na pagkumpleto ni Mr. An, meron ding isang uri ng lason sa katawan niya na katulad sa matandang Shen. Mas malupit pa kaysa sa inakala ko. Imbestigahan mo ng gusto ang kaso ng panunungot. Bago siya muling kumilos, siguro dahil makapasok siya sa kulungan, pagkasakaling saktan niya si Miss Shen. Opo, pupunta na ako. Umalis ka na. Opo, aalis na. Ngayon, si Shen Hongze hindi na makagalaw. Si Shen Jiaping ay naipadala na sa kulungan at maayos na naisagawa ang engagement mo kay Miss Shen. Sa susunod, ang buong pamilya Shen ay sa iyo na. Ano bang relasyon mo kay Sun Jeseng? Ano ba talaga?
Kung ganon, gusto ko na patayin mo lahat ng tao sa pamilyang siya. Muyaw, pwede ba tayo maging ganito? Magkasama magpakailanman. Kuya Xiao, hinawakan ko na buong pamilya siya para sa'yo. Pati buhay ng kapatid ko, inaalay ko sa'yo. Ano pang kailangan kong gawin para pakawalan mo ko? Muyaw, bakit ayaw mo pa rin akong paniwalaan? Ginawa kong lahat para protektahan ka. Gamit ang buhay ng kapatid ko, pinipilit mo ko sumunod. At pagkatapos papatayin mo siya, ito ba tawang proteksyon? Ang kapatid mo. Ano? Wala kang masabi, di ba? Kuya Xiao. Isa ka talagang walang pakti sa iba. At sakit sa sariling kapaginabangan. Pagkawalan mo ako! Pagkawalan mo ako! Kuya Xiao, pagkawalan mo ako! Sa totoo lang, buhay pang kapatid mo. Kapag natapos ng lahat, ihahayag ko sa iyong katotohanan. Bakit? Bakit tayo naging ganito ngayon? Paano naging ganito? Dapat ay pwede tayong magmahalan. Gising ka na. Kuya Xiao, ito ay bilang pagkakakulo at pag-aabuso. Hanggat hindi ka tumatakas, hindi to pagkakulong. Tungkol naman sa pang-aabuso, ang katawan mo, mas tapat pa kaysa sa bibig mo. Isa kang tanga, isa kang salbahe. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon, kung ibubunyag mo ang aking pagkakakilan sa lahat, maaari mo mamanayan ang pamilya Shen. Bakit mo pa ko pinapanatili? Kasi ako. Boss! Yung gumawa ng sunog, nahuli na namin. Maghintay ka lang na maayos hanggang sa bumalik ako. Pinapangako ko sa'yo. Kapag nalutas ko na ang problema, palalayain na kita. Nung araw ng sunog, sino nagutos sa'yo para gawin yun? Walang sinuman! Walang nagutos sa akin! Talagang aksidente lang yun! Pakiusap! Palabasin niyo na ako! Walang problema. May oras ako para sa'yo. Wag! Wag! Lahat ng pera na ito! Akin ang lahat ng pera na ito! Guyi Xiao, sana magustuhan mo itong regalo ko. Zixing? Halika, sumama ka sa akin. Shen yan, paano ko nahanap? Wala nang oras para magsalita. Pupunta na si Guyi Xiao. Halika na. Pasensya na, nahuli ako. Walang kinalaman sa'yo ang nangyari. Hindi ko alam. Naigukulang ko ni Kuya Xiao. Hindi.
Lahat ay kasalanan ko kung agad ko lang nalaman kung sino siya. At nasabi sa'yo, siguro, hindi namatay ang kuya mo. Anong nangyari? Wala naman. Kahit nakatakas ako ngayon, hindi pa rin ako mapapalampas ni Guyi Xiao. Huwag ka mag-alala. Hanggat nasa pamilyang Shen ka, wala kang dapat ikabahala. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya maghahabol sa pamilya Shen. Nandito lang ako. Poprotektahan kita ng maayos. Hello? Miss Anne! May nangyari! Namatay si boss! Anong sabi mo? Habang tinatanong ni boss yung nagsimula ng sunog, nagkaroon ng biglang pagsabog. Shit, Zising. Hindi kita pababayaan. Maghintay ka hanggang sa bumalik ako. Pangako ko sa'yo. Kapag naratas ko ng lahat, palalayain na kita. Wala na kami ng boss mo. Wala nang kinalaman sa ng mga nangyari sa kanya. Miss Anne, buhay pa ang kuya mo. Na-detect ni Mr. Gu na may naglagay ng lason kay Mr. Anne, kaya hindi ko agad nasabi sa iyong katotohanan. Totoong sinabi mo? Miss Anne, alam ko nakatakas ka na mula sa villa. Tumawag ako para pagsabihan ka. Wala na si boss. Ngayon, ang stock ng Gu Corporation ay mulang inaatake ng isang hindi kilalang grupo. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Mag-ingat ka rin kay Shen Yan. Ano nangyari? Yun ba yung sekretary ni Gu Yishao? Tumawag siya sa'yo? Kuya, paano mo nalaman na sekretaryo ni Guyi Xiao? Si Gu Yishao, palaging mataas ang tingin sa sarili. Ang ganito mga bagay, palaging pinapagawa sa sekretary niya. Tama ka. Nalaman ng sekretary niya na nakatakas ako mula sa villa kaya sinabihan niya kung bumalik agad. Huwag mo nang pansinin yun. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa Gu Corporation. Makinig ka na lang sa akin. Magkikinig ako sa'yo. Shinyan, bakit ka sigurado na hindi si Guyi Xiao? Siguro, ang planong pagpatay kay Guyi Xiao ay ikaw nagplano. Zising, pasensya na sa mga hirap mo nito ng karaang panahon. Pero huwag ka mag-alala, walang makakabastos sa'yo dito. Pupunta muna ako para kumuha ng kaunting pagkain para sa'yo. Guyi Xiao, talaga bang patay ka na? Pasensya na, Michelle. Ako, hindi ko dapat hinawakan ng piano mo. Walang problema. Umalis ka na. Lumabas ka na, Guyi Xiao. Lumabas ka na, Guyi Xiao. Paano mo nalaman na buhay pa ako? Anong sekretarang sobrang masipag? Patay na ang boss niya, pero intindi pa rin kanyang amo ay dapat alagaan. Matalino. Pero, paano mo nalaman na nandito ako sa labas? Narinig kong tunog ng piano mo. Mula pa noon, alam ko na. Anong ibig mong sabihin?
Ang pagtugtog mo, kapare ng tono ng guro. Maganda at malakas ang dating. Ito ring layunin ko, nalampasan sa mga nagdaang taon. Kahit hindi pa kita nakikita noon, ngunit mula nung umupo ka at nakipag-collaborate sa akin, alam ko na, ikaw ang hinahanap ko. Kaya, handa akong magtiwala sa'yo. Ipatuloy mo. Kung maaari, Mr. Gu, mula ngayon, maaari kong isipin bilang isang taong inaalala mo. Kaya, tinutulungan mo ko ng walang kondisyon. Hindi lang dahil sa bayad sa ospital ng kapatid mo. Gu Xiao, magtatanong ako ulit sa'yo. Bukod sa utos ng guro, hinahal mo ba ako ng kahit kaunti? Sagutin mo na. Oo, minahal kita. Mula sa unang pagkakataon, nang una kitang makitang tumugtog ng piano. Nahulog na ako sa'yo. Siguro, ilusyon ko lang yun. Bastos ka. Sinasabi mo pang hindi mo gusto siya. Ito na yung katang beses mo ngayon na palihim ka nakikinig. Iniisip ko lang na magaling siyang tumugtog, kaya gusto ko lang pakinggan. Talaga? Talaga. Nang makita ko ang bomba, iniisip ko na hindi na kita makikita. Lahat ng nasa isip ko ay ikaw. Nasaktan ka ba? Alam mo ba kung sino naglagay ng bomba? Huwag kang mag-alala, hindi ako nasaktan. Nakakuha ako ng tawag ng maaga, kaya nakatakas ako bago sumabog. Pero si Shen yan, sa ngayong pagkakataon, may sapat na akong ebidensya laban sa kanya. Kailangan mo kong paniwalaan, si Shen yan ay hindi mabuting tao. Si Mrs. Shen ay nasa silid aklatan. Naniniwala ako sa'yo. Tara na. Sising, anong ginagawa mo? Matagal akong hindi tumutugtog ng piano. Medyo nangangati ang kamay ko. Sising, sa ngayon, hindi matatag ang loob ng mga tao sa pamilyang Shen. Gusto ko sana maaari tayo magpakasalagad. Shen yan, ihayag mo na ba yung totoong kulay? Susundin ko ang sinasabi mo. Sige. Pa, inumin mo pa ang gamot. Uminom ka pa! Uminom ka pa! Kailangan mo lang inumin ang gamot para gumaling ang katawan mo. Alam ko pa. Sigurado kong gusto mong sabihin na ako isang walang puso, salbahe at walang pasasalamat. Di ba? Pero ang lahat ng ito, hindi ba ikaw mismo ang dahilan? Naalala mo ba? Nang kunin mo ako mula sa ampunan, sabi ng lahat na isa kang mabuting tao. Talagang ang mabuti kang tao. Pero alam ko,
Ang gusto mo ay maging kasangkapan para kontrolin ang kapangyarihan ng pamilyang Shen. Gusto mo kong gamitin para hadlangan ang kapangyarihan ng pamilyang Shen. Para maipakasal ang iyong anak na babae at mabalik sa bansa, di ba? Paglipas ng maraming taon, hindi mo na kailangan mag-alala. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, ang iniisip mong anak na babae ay isang lalaki pala. At higit pa rito, nakatagpo na siya muli sa iyong asawa. Tama. Sigurado kung hindi mo pa alam na sa totoo lang, si Guyi Xiao ay si Shen Ziseng. Pa! Buksan mong mga mata mo. Kailangan mong makita siya. Ayaw mo bang makita ang iyong anak sa huling pagkakataon? Pero huwag ka mag-alala. Malapit na titendalin para muling magkita kayo. Shen yan. Di ko inaakala na ikaw paligid ang uri ng tao. Ziseng, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Ako? Hindi siya papayag. Pareho kami may pagmamahalan. Kaya syempre gusto niya akong pakasalan. Pero ikaw naman, ang swerte mo talaga. Mr. Shen, kung hindi ka mismo pumunta sa lugar ng pangyayari, baka namatay na ako sa pagsabog na maingat mong pinagplanuhan. Ito ang kotse ni Mr. Shen. Delikado to. May panganib kay Mr. Gu. Ang kwento ni Mr. Gu ay talagang nakakapanabik. Pero ito'y tahanan ng pamilyang Shen. Kami sa pamilyang Shen, ayaw naming makinig sa kwento mo. Security! Palasin niyo siya! Shen yan! Hindi pa namatay ang matanda mong ama, kaya hindi mo karapat-dapat kontrolin ang pamilyang Shen! Kuya! Yaw! Kuya! Hindi ka papatay! Mabuti naman, kuya! Nung panahon na yun, pinagtaksilan ako ng mga tauhan ni Shen Yan. Nilagyan nila ako ng lason. Salamat kay Mr. Gu. Pa, kailan pa? Sa wakas, nagising ka na. Ikaw! Shen Yan! Hayop ka talaga! Pa, alam ko, siguro galit ka sa akin dahil nagpakasal ako bago ka nagising. At nagkukunwaring inosente ka pa. Wala ka talagang utang na loob. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Pa, pumunta ka sa ospital para patayin ako. Nilason mo ako! Shen Yan! Ilang bagay pa mang ginawa mo na hindi ko alam! Ano mga pinagsasabi mo? Pasensya na po sa inyong lahat. Ang papa ko, kakagising na niya mula sa pagkakoma. Ang iniisip niya ay hindi pa ganap na malinaw. Kaya sinasabi niya ang maraming kalokohan at nakaabala pa talaga sa inyo. Ikaw! Shen Yan, plano mong pumatay ng tao at nilason mo pang ama mo. May patunay na malinaw. Kaya huwag ka nang lumaban. Hindi ko ginawa ang bagay na yun. Huwag mo kong pagsisihan dito. 50 milyon. Sunugin mo ang paaralan. Ano sa palagay mo?
May mamamatay ba? Kailangan mo lang sabihin na ito'y aksidente. Ang maximum na pagkakakulong ilang taon lang. Paglabas mo, sisiguraduhin kung may kayamanan at karangalan ka. Sige. Ikaw! Paano mo nakuha ang video na ito? Ang una niyang plano ay gamitin ang video nito para takutin ka. Pero, napasabog mo siya. Hayop ka talaga! Kung alam ko lang na ikaw pala ilikas na ganito, dapat noon, pinabayaan na kitang mamatay sa ampunan! Bakit mo ginawa yun, ha? Bakit? Bakit? Bakit ako? Hindi mo ba alam? Mas pipiliin kong hindi maging Shen. Mas pipiliin kong hindi mo ko tulungan noon. Alam mo pa ba? Meron akong kapatid na babae. Ang kapatid kong babae sa ampunan. Nung una, pinilit po kong tanggapin sa bahay. Simula nun, kami ng kapatid ko ay pinag-iwalay. Bawat beses siniling ko sa'yo. Hiniling ko sa'yo na makapiling ko siya. Pero sabi mo nandiyan si Shen Jiaping. Sabi mo, hindi pwede. Ginawa mo mahirap lahat ng sinabi mo. Sinabi mo pagdating ko sa Shen, wala na akong kapatid. Pagkatapos lumaki na ako. Sa wakas, may kakayahan na ako. Hinahanap ko siya sa buong mundo. At sa wakas nalaman ko ang kanyang balita. Alam mo ba? Nakita ko ang larawan niya. Lumaki na ang kapatid kong babae. Ang ganda niya. Pero nung nakita ko siya, iba siya sa larawan. Nasa loob na siya ng kahon! Salamat sa iyo. Inampun siya ang isang mayamang pamilya. Mula noon, pinahirapan siya at pinagsamantalahan hanggang siya'y pinatay dahil sa pang-aabuso. Alam mo ba? Ayoko talaga maging Shen! Mas pipiliin kong hindi mo ako tinulungan noon. Mas pipiliin kong manatili lang sa ampunan habang buhay. Bakit? 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 Bakit hindi mo rin siya inampon? Shen yan. Kahit ano pang ginawa mo noon, iyon ay hindi dahilan para saktan mong ibang tao. Wala kang karapatan. Tumahimik ka! Wala kang karapatan para husgahan ako. Ikaw rin. Ginamit mo pagkamatay ng kapatid niya para takutin siya! Kaya, alam mo noon pa, nahingi ko sa Shen Seseng. Siyempre. Kung hindi, bakit ko pa ginugol ang lahat ng pagsisikap para maging fiancé mo? Yaw-yaw, ang pagpapakasal sa akin ang pinakainam na desisyon mo. Pinapangako ko sa'yo. Basta handa kang pakasalan ako, gagawin kitang sising habang buhay. Ayos ba? Ayoko. Bakit? Kung pwede kong ulitin, mas pipiliin ko na hindi kailan na maging Shen Seseng. Ang hiling ko lang na ang kapatid ko hindi nasaktan. At ikaw, ay siya rin siya niyan na unang nakilala ko. Ang perpekto, malumanay at mahinaw na siya niyan. Kuya, sumuko ka na. Kung kapatid kita,
Ayoko rin makita kang dala pang aking hiya para sa tanang iba. Shenyan, ikaw yung pinaghihinala ang pumatay. Sumama ka sa amin. Salamat. Salamat at tinawag mo pa rin akong kuya. Salamat sa kilang pandaigdigang pianista na simbidin-bini An Muyao para sa kayong kamangmangang pagtatanghal. Sa harap nating mga kaibigan, mayroon ba sa inyo na makipag-ugnayan kay Bini-Bini An? Ako. Pakiusap, magpakilala ka muna. Kumusta, Miss Anne? Ang pangalan ko ay si Shen Ziseng. Kumusta? Ang pangalan ko ay An Muyao.